ang liderato. Pero one step at a time, malinaw po ang plano namin. Itong mga kasama ko, mga bigatin, itong mga ito, hindi nila itataya ang reputasyon nila kung alam nilang merong possibility of failure. Sure na sure kami magiging successful ito. Basta bigyan nyo lang ng pagkakataon ng taong bayan na ma-ventilate at ma-discuss at mapaglabanan to trial doon sa loob ng komite at sa loob ng impeachment court sa Senate yung aming impeachment complaint. Nako, alam nyo, attorney, alam ko kung saan kayo galing eh. Maraming hopya doon. Hindi. Doon sa kantin. Doon yung pinlano. Kayo naman, sir eh. Anyway, ito, may tanong lang ako sa inyo, no? Kasi laging tinatanong ito, speaking of mga congressman. Sinasabi nga nila, dahil daw wala kayong kasamang congressman, kaya hindi tinanggap. Pakisabi nga ho at pakikwento yung totoong istorya na yan. Hindi totoo yan kasi hindi naman yun yung sinabi ng deputy at that time eh. Ano ba yung sinabi ng deputy ng SecGen? Wala po si SecGen dito. At sabi niya, I'm not authorized to accept. So anong basis mo? Sabi namin, anong basis mo in law? Ba't ayaw mong tanggapin ito? Hindi siya makapagsalita. I'm not authorized, sir. Yung authority mo galing sa batas. Hindi niya question kung nandun yung mga endorser. Hindi niya question kung tama ba yung form ng aming impeachment complaint. Sinight niya yung basis niya. Basta wala yung SecGen, walang receive. So therefore, hindi nila pwedeng erase yung objection na wala yung endorser at that time. Kasi yung endorser namin nandoon at that time, nasa building. In-anticipate namin talaga na i-reject yung impeachment complaint natin at that very hour. Kasi in the beginning, nung umaga pa lang, rineject na nila yung impeachment complaint ng Makabayan Black. Ngayon, ang dami namin mga endorser na nakapila, nandoon sila sa building nung araw na iyon. Kung tinanggap sana nila yung impeachment complaint ng Makabayan, on that day, sama-sama kami maglalakad papunta doon sa office ng Secretary General at i-endorso nila ang aming impeachment complaint. Kaso nga lang, since hindi tinanggap yung Makabayan Black impeachment complaint nung umaga, there was high chance na hindi matanggap yung aming impeachment complaint kung ikaw, isa kang congressman at nandun ka na at alam mong baka hindi matanggap yung impeachment complaint, i-reveal mo ba yung sarili mo? Kasi alam mong hindi magsisimula yung boxing eh. Kung alam mo na kapag na-reveal yung sarili mo, dudumugin ka ng mga tagaharas ng administrasyon na ito, itataya mo ba yung sarili mo ng agad? Hindi pa nagsisimula yung laban, bubugbugin ka na kaagad nila sa labas ng ring. Ganun po, kailangan nating protektahan ang ating mga endorser, ang ating mga congressman dahil alam natin tong administrasyon na ito, siga, mahiling magpatahimik, mahilig manira, magruwin ng reputasyon at pagkatao ng mga tumatayo laban sa kanila kaya kailangan natin protektahan ang ating mga endorser. Pero kaso nga lang, ginagarantisado ko sa inyo, meron po tayong endorser at handang-handa kami on that day na ipasa yung complaint at kompleto iyon, complete with endorsers. Napakarami, sayang, hindi lang namin mai-reveal o maipakita on that day. Exciting pala ito kasi may parang blind item pa no kung sino itong mag-e-endorse pero pwede ba naming malaman o magbigay lang kayo ng clue kung sino itong mag-e-endorse or ready na mag-endorse. Madalas ba yan nagpapa-interview? Tahimik lang yan? Ano ba, attorney? Nagbigay ng clue si Sec Mike Defensor nung araw na iyon. Sabi niya, hindi matanda, so mga bata, mga taga-probinsya, madalas nagpapa-interview. Kapag i-enumerate mo yung mga pangalan ng mga yon, sasagot ako. Nako. Ay, sige, wala ako. Sandali, wala natin. Ako. Si Sandro ba yan? Ay, Bata yun, di ba? Wala kasi magpa-interview yun. Baka si Puno. Bata nga eh. Ha? Kaedad Batang mo naman isip. yun eh. Batang isip na. Pero sige, wala si wala si Kiko dahil suspendido pa. Si ano ba 'yan? Si Congressman Leviste ba 'yan, sir? Secret! Attorney, Coach Oli po, meron na akong tanong kasi nabanggit nyo kanina. So, confident kayo na meron na tayong numero dyan dito sa lower house. Hindi kaya makakatulong na palitan na rin yung speaker? Baka mas swabe ang dating nun. Isa-isang laban lang tayo. Ang pinaka-immediate na laban natin ay ipasa itong impeachment complaint na ito. Dahil pagdating sa Monday, ang una nilang gagawin ay i-refer ito sa Committee on Justice at mababar na tayo mag-file ng impeachment complaint. Wala na tayong panahon para palitan pa
ang liderato. Pero one step at a time, malinaw po ang plano namin. Itong mga kasama ko, mga bigatin, itong mga ito, hindi nila itataya ang reputasyon nila kung alam nilang merong possibility of failure. Sure na sure kami magiging successful ito. Basta bigyan nyo lang ng pagkakataon ng taong bayan na ma-ventilate at ma-discuss at mapaglabanan to trial doon sa loob ng komite at sa loob ng impeachment court sa Senate yung aming impeachment complaint. Actually, attorney, kaya ako lang natanong yun kasi baka makatulong, no? Pero since may numero kayo, naisip ko lang, dahil nauuso dyan pinapatayan ka ng mic, hinaharang nila, pagka sila pa ang nakaupo, sila pa ang majority, sila pa yung nakaposisyon, baka ipitin ng ipitin. Kasunod nung inipit na nga kayo, hindi na nga pinapasa. Tingnan natin. Pero one step at a time, tulad ng sabi ko, malay mo, i-take namin yung advisement mo sa susunod. Baka iba na yung ating Speaker of the House. Attorney, nabanggit mo kanina yung mga nagpa-file ng impeachment, pag Duterte supporters, hindi nila tinatanggap. Ngayon, napaisip ako, natatakot ba sila? Kasi yung second is galing sa Makabayan Block, which is hindi naman Duterte supporter. Tapos sabi nyo nga, kayo, hindi rin Duterte supporter. Sa tingin mo, natatakot sila dito sa second and third impeachment, kaya nila hinaharang to? Natatakot sila dahil alam nilang guilty sila. Alam nilang dito babagsak si BBM. Dahil napakadali na pabagsakin si BBM through impeachment. Ang pinakamalakas dyan na ebidensya ay yung statement ni Zaldico. Public statements lahat yan, admissible in evidence lahat yung mga bagay na yan. Kwinento niya na sila mismo ang nagnakaw. Ang grupo nila, Zaldi, si Romualdez at si BBM, merong pruweba na pag-deliver ng mga mali-maletang bilyones doon sa Malacanang, doon sa Forbes Park. Ang question na lang ngayon ay yung credibility ni Zaldi at yung credibility ng pagtanggi ni BBM na AI daw si Zaldi. Kung ikaw ang judge at yung isang witness, sinasabi niya detalyado ang kanyang pagkakwento and everything fits. Tapos yung depensa lang ng kanilang co-conspirator ay AI. Kanino ka maniniwala? Siyempre, maniniwala ka sa mas credible na witness. Automatic convicted yan. Kung ganun lamang ang proseso ng pag-iisip, normal na korte, automatic convicted sa impeachment si BBM at tanggal kaagad siya. Alam nila na napakasimple ng kaso laban kay BBM. Once mapunta ito sa tamang trial, magiging successful talaga tong impeachment na ito. Attorney, sino ka mukha ko, Attorney? Ang ganda mo, para kang parang ikaw yung mga nakarelasyon ko dati. Attorney, may tanong ako. Napansin lang namin, bakit yung Makabayan Block napasa ng impeachment, parang hindi naman sila nilamga. Bakit hindi sila nag-iingay kagaya ng ginagawa nyo? Bakit sila Kasi wala naman silang... Mahina din siguro sila. O hindi sila suportada ng tao. Siguro yung filosofiya nila pampolitika ay hindi tanggap ng tao. Pero alam natin, ang katotohanan dito ay, ang pinakamalakas ngayon na impluwensya sa Pilipinas ay laban kay BBM at patalsikin siya. At ang mas malakas na susunod na impluwensya ay yung mga Duterte supporters. O hindi ba? Yun, At kaya yun ang tinatanggap ng taong bayan kapag nagsasalita. Itong mga Makabayan Black, mahina din kasi itong mga ito. Kapag nagsalita rin itong mga ito, puro ang daming kumokontra. Yung mga taong bayan kumokontra sa kanila dahil they are spent force. Tama. Sabi nga nila, wala silang maayos na representative at wala nang tiwala ang taong bayan sa kanila. Naturally, kung nasa tamang side ka ng political fight, doon magko-congregate ang opinion ng taong bayan at sa ngayon nagko-congregate ang opinion ng taong bayan sa grupo namin. Sa amin sila naniniwala, kaya kami lang, yung mga statement lang namin ang kanilang tinatanggap. Attorney, gusto ko rin magsampa ng impeachment eh. Okay naman yun? Ano po? Pwede ba ako magsampa ng impeachment laban kay Marcos? Ako, kunyari ako, normal na tao lang ako. Meron ba akong karapatan para magsampa ng impeachment laban kay Marcos? O yun, bilisan mo, baka makahabol ka pa sa Monday. At Ganon? dapat meron ka rin endorser katulad namin. Siguro wag na. Baka hindi ako maintindihan eh. Ikaw na lang, Attorney. Attorney, ito lang, medyo abante lang tayo ng konti, ano? Kunwari, nakuha natin ng bilang at na-transmit yung impeachment complaint from the lower house. Ngayon, sa tingin nyo ba may bilang din kayo sa somehow dito sa Senate? Alam natin na etong si Soto tsaka si Lacson talagang medyo aso ng administrasyon.
Itong dalawang tao na ito na aso ay dalawa lamang. Ilan ang ating senador? 24. Itong mga taong ito ay magsisibaliktaran kapag naramdaman na nila na ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment na ito. Alam natin na ang pulso ng taong bayan ay para matanggal na si BBM sa kanyang pwesto. Ang hinihintay na lang nila ay yung trigger, yung formal na proseso. At ang formal na proseso, walang ibang paraan under our Constitution except through this impeachment process. Kaya kapag nakita nila na maayos yung trigger at sumang-ayon yung taong bayan, lahat ng mga miyembro ng Senate at magsisibaliktaran na at kakampi na sa atin. At ramdam na ramdam natin yan at ang dami na nating nakausap sa kanilang grupo. Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa Makabayan Black. Legit ba yung sinampa nila o baka tanim impeachment gaya nung unang impeachment na sinampa? Hindi ko pa nabasa yung kanilang impeachment complaint, pero bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Mukhang mga bigatin rin naman itong mga abogado na dala nila eh. Nandyan rin naman yung head ng flag, di ba, na congressman na ngayon at ang dami-dami rin nila. Mukhang pinaghirapan din nila at medyo makapal-kapal din at substantive din yung kanilang impeachment complaint. At any rate, ginagarantisado ko sa inyo na yung grupo namin ay napakaganda at napaka-competent ng aming preparation ng aming impeachment complaint. Handang-handa kami, nag-iinit na nga kami. Success ito once pumunta sa proseso